Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At good afternoon sa lahat na bagong nanonood dito sa Justin Talk News PH. I hope you will subscribe and you press like and share this video to your friends. And anong pag-usapan natin ngayong umaga na to? We have these issues, mga balita at ng pinaka-importanting nangyayari nung nakaraang araw. Yun ang i-discuss natin. We will be talking about these topics. Unang-una, itong nangyari kahapon na we are anticipating na talagang magpalit na ng pamumuno dyan sa Senado, but luckily hindi natupad ang kanilang masamang balak na papalitan si Senator Alan Peter Cayetano. So nagiging matatag at hindi sila nagpatinag, hindi natatakot sa mga pananakot ni Boying Rimulya. Nasasampahan sila ng iba't ibang kaso para lang mag-iba ang kanilang paninindigan. So siguro hindi na nila kayang babayaran, hindi na tinatanggap yung bayad nila dahil alam naman natin na kung tatanggapin mo yun ay blackmail yun. Kasi kung anong mangyari, isisiwalat din nila yan na tumatanggap kayo after sa ilang panahon na mag-iba ang paninindigan mo laban sa kanila. So yun ang gamitin nilang instrumento para mag-iba ang iyong paninindigan. So yun ang ginagawa ni Boying Rimulya. Kaya noon pa, alam ko talaga na gagamitin niyang ombudsman para i-weaponize yan para sa kalaban sa politika ng administrasyon na to. Salamat naman na meron tayong 13 senators na mga patriots. They love their country. They have dedicated what they did para sa kapakanan ng ating bayan. Tumayo sila, lumaban para sa bayan Pilipinas. At ang kagandahan, walang nagpatinag, walang nagpatakot. Despite the fact na talagang sobra-sobra na yung persecution na gusto na talagang sirain ang kanilang position, ang kanilang hinahawakang position as senators, then sinasama na yung iba't ibang aspeto ng kanilang buhay tulad ng kanilang financial capacity, standing nila. Pinapakialaman ng kanilang mga matagal nang naiipon na mga savings nila, kasi isipin mo, pinipress yung mga assets mo. They are parang nagbigyan na sila ng desisyon na lahat na kinikita mo ay galing sa masama. Tulad sa nangyari kay Chis Escudero, i-freeze ang lahat na account. Pero despite of those threat, talagang hindi nagpatinag si Chis Escudero at nandyan pa rin sa majority. At si Jinggoy Estrada right now, yun ang nila, target nila ngayon. Nasasampahan na naman ng plunder. Sabagay si Jinggoy, alam na niya kung paano yan sasanggain. At hindi naman siya nagpatinag, hindi naman siya natakot, hindi naman siya lumipat doon sa nananakot. Yun lang kasi ang instrumento nila para magpatuloy sa kanilang paghari-harian dito sa bansa natin sa pamamagitan ng persecution, oppression at mga threat kung hindi nila kayang malagyan ng pera. So ang nangyari kahapon ay napakaganda rin kasi we are really expecting na talagang mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. But with the way things are going right now, na maganda ang pinapakita ni Senator Cayetano, parang sasang-ayon na yung ibang mga senator sa kanyang pamamalakad. At ang mga makakaliwa at yung ibang mga dilawan at mga pinklawan, dapat tanggalin na daw si
Senator Cayetano dahil magulo daw yung pagdala sa Senado. Sino bang nanggulo? Sila nga ang ginugulo sa totoo lang. Dahil nga sinugod sila ng NBI para lang hulihin, arestuhin si Senator Bato na wala namang valid na warrant of arrest. Ini-insist talaga nila yan. Kaya sabihin natin, kukontrahin natin, hindi lang tayo mananahimik. Magpakita muna kayo ng local warrant of arrest galing sa isang authorized at competent na local court or judicial court para ma-implement ng tama yan. Kasi ang hinahawakan yung ICC warrant of arrest, hindi naman yan valid dito sa bansa natin. Kahit saan mong tingnan, yung mga mini-mention na Republic Act na mga sinasabi nyo ng 1985 ba yun, Section 17. Doon nga sa Section 17, sablay na. Dahil nang sinabi ng kailangan may extradition treaty, wala na tayong treaty with the ICC. At isa, hindi rin bansa yung ICC. It's only a judicial court. It's a court. Kaya wala tayong treaty dyan. Then, hindi na tayo member ng ICC. At kailangan susundin yung proseso kung paano ma-surrender ang ma-extradite ang isang Pilipino papunta ng foreign court. So ano yan? Dadaan pa rin ng korte yan. Dadaan ng local court. Yun ang hindi mini-mention ng mga yan. Hindi basta-basta na hulihin ka lang na walang legal or valid na local warrant of arrest from a local judicial court. So napakahaba na ng ano niyan ang argumento. Ang dami na nagbibigay ng mga idea, mga argument about that topic. At alam natin na pinipilit lang nila, including the Solicitor General, siyempre under the executive yan. Kaya pipilit nila yung gusto nila. Kasi weaponize na nga lahat na government agency. At swerte tayo na meron tayong 13 senators, nakuha ang majority dyan sa Senado ng mga matitinong senador na lumaban para sa bayan natin, tumayo para sa bayan natin, at hindi natitinag, hindi natatakot dyan sa pananakot ni Boyeng Rimulya at mga NBI at itong DOJ na si Bida na hindi naman Bida. Yung naalala ko nga yung hinuli si President Gloria Macapagal Arroyo, sina Mike Arroyo, nung gusto nilang lumabas sa bansa para magpagamot. Naka-wheelchair pa yan si President Gloria. Nasa NAIA na, papuntang Singapore para magpagamot. Na nagkaroon ng whole departure order si Laila de Lima. Kaya yan naman ay nagkaroon ng decision ang Supreme Court na bawal yung ginawa niya, na hindi siya pwede mag-issue ng whole departure order dahil ang nagbibigay lang yan ay ang court, ang isang korte ang pwede magbigay ng whole departure order. Katulad din ito ng sinabi ni Bida, wala siyang karapatan mag-hold napipigilan kung lalabas man si Bato sa bansa. Kasi hindi naman siya korte. May desisyon na dyan ang Supreme Court natin sa kaso ni President Arroyo. So, nagpabida-bida. Ngayon, gusto niya mag-imbestiga dyan sa nangyari sa Senado. Involve yung NBI. Sino bang may hawak ng NBI? Di ba under yan sa Department of Justice? So, hindi fair kung siya ang mag-iimbestiga, na involved naman siya, dapat siya nga imbestigahan. Tama yung sinabi ni Senator Cayetano na dapat siya ang imbestigahan at si Matibag kasi under investigation para hindi naman masira or maimpluwensyahan ang pag-imbestiga kung ano ba talagang nangyari. Ngayon lumabas na
unti-unti ang katotohanan ah, na talaga silang sumugod. At si Boying gusto niya imbestigahan yung USAA. Instead, ang mga NBI ang imbestigahan niya na ngayon napatunayan na talagang barilan sila. Nagpaputok doon sa sinabi nilang driver kasi positive sa nitrate yung kamay niya na nagpaputok siya ng baril. So ano nga ibig sabihin? Hindi lang yung driver. Bakit may baril yan? At bakit nagpaputok yan? At kanino siya nagdadrive? Di ba? O bakit nakapasok siya sa Senado? Hindi naman siya nahuli sa labas ng GSIS dahil nag-recover nga sila ng bag. Paano napunta ang bag doon sa loob ng Senado? Doon sa second floor, doon sa stairways, kung hindi sila pumasok doon at naiwan yung bag. Di ba? Talagang nagsisinungaling ang mga NBI. Ang purpose talaga nila doon para hulihin si Bato at i-render extraordinary rendition tulad ng nangyari kay President Duterte. At itong makakaliwa, yun ang sabi nila na dapat talaga hulihin si Bato. Kasi yan talaga ang nag-initiate dyan, yung mga komunista. At ito sinasakyan ng ating mainstream media. Dahil mga mainstream media, oligarch ang mga may-ari niyan at ayaw talaga nila makabalik ang mga Duterte. Dahil katulad nung kapanahunan ni President Duterte, talagang naghihirap sila. Kasi hindi sila makagawa ng kabalastugan. Ngayon, ano nangyayari? Taas ng taas ang presyo ng kuryente natin at mayroon pang brownout. Nakokontrol ba yan ni BBM? O mayroon ba siyang ginagawa tungkol dyan? Wala. Di ba? So nakikita natin na talagang paldo-paldo, kung sabi pa ng mga nagsusugal, paldo yung mga oligarch ngayon sa kanilang mga negosyo. Kaya gustong-gusto nila itong administrasyon na ito na puro pagnanakaw ang ginagawa. Kasi naambunan din sila. Malaking ambon. Lalo na yung may-ari ng pier. Ngayon ay namayagpag. Yan ang nabigyan ng kontrata sa Malampaya 2 eh. Kaya ilang extension ng 15 years o 25 years. Talagang paldo yan. Ngayon, mabuti nga itong mga 13 senators, and I don't think na mayroon pa lilipat dyan o magpatangay sa mga alok ni Tuta Soto na gusto talaga niyang bumalik as Senate President. Sabihin na natin, manipis nga yung dalawa lang ang lamang ng majority sa minority. At ang kagandahan yan, the line has been drawn. Alam na natin kung sino yung nasa kalaban natin, na yung mga Malita Syndicate at ang atin talaga, ang para sa tao na tumatayo para sa tao. Itong 13 ay yan ang sa atin. So na-identify na natin kung sino talaga ang makabayan, ang totoong makabayan, hindi yung makabayan black dyan sa dyan sa Senado ng mga komunista, mga oportunista, mga dilawan, mga pinklawan. So nalalaman natin kung sino ba talaga yung mga merong mga masamang motibo na gusto lang talagang kumita at magnakaw sa kabangbayan. At iyan ang nasa minority. Halos na lahat dyan na iyan ang intention. Kasi kumampi sila dyan sa magnanakaw eh. Yung akala natin si the good one, si GB, bad one na pala ngayon. Kita mo? Simula pa nung pagsampa ni BBM, talagang dikit ni BBM yan. Kasi alam na natin yung purpose niyan. Para malita din yan eh. Yan din si Mick Subiri. Kunwari lang yan, Sara, para malilito yung mga butante niya sa Bukidnon. Pero actually, gusto niya makinabang dyan sa malita-malita na kay BBM. The other mga senators, sina Bam Aquino, talaga namang yun eh. Talagang kakampiyan ng mga bangag. Si Lacson, si Soto, si Hontiveros, si Kiko Pangilinan, yung dalawang tulpo. Puro mga mukhang malita yan. Ito si
Dumagdag pa ito si GB Ejercito at saka si Meg Subiri. So alam na natin kung sino yung mga Malita Syndicate na noon, kunwari independent sila, pero ngayon nakita na natin ang kanilang totoong mukha. So magpapasalamat na rin tayo. So ngayon, suportahan natin itong 13 senators na to na mga patriots, talagang mga patriots sila. Talagang they set aside yung sarili nilang interest para sa akin. Kasi talagang mahirap yung situation nila. But despite all of those challenges, nandito pa rin sila sa taong bayan. And we hope through our support na dapat natin iparinig sa kanila na yung ginagawa nyo ay kinatutuwa ng taong bayan. Hindi yung taong bayan na sinasabi ni Leila de Lima. Yung totoong taong bayan at tayo yun. So, lagi nating ipaalala sa kanila na you are on the right side. Ang side ninyo ay dito sa interest ng mga Pilipino, mga ordinaryong mga Pilipino na nagsasuffer right now sa sobrang kahirapan at kawalang-hiyaan na ginawa ng administrasyon na to. Sobrang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, kailangan ipakita natin sa kanila, tayong mga supporter ni VP Sara, ang suporta natin sa kanila. Na tama yung desisyon nila and we will support them all the way to the up to the 2028 election. At ngayon, merong lumulutang na balita na ito nga gusto nilang agawin din yung presidency, ang majority dyan sa Senado dahil nga balak talaga nilang magkaroon ng charter change. At para nga maiba ang konstitusyon natin at pwede magkaroon ng term extension si Bangag at yung mga congressman at yung mga congressman magkaroon ng term extension, I think from 3 years to 6 years na parang senador, at ang mga senators will be regional. Ibig sabihin per province ang mga senators. I think 2 senator sa isang province, parang gano'n, o sa isang region pala, isang region. So 13 regions yata tayo, so 13 regions, kung 2 di 36 senators, madagdagan ng ilan, 36, 24 ngayon, madagdagan ng 12 senators. O, maganda sana yung balak na yan, pero can we trust this administration, term extension, magiging parliamentary tayo, magtatrust tayo sa kanila. So, sigurado yan ang intention nila, mahawakan nila perpetually ang mga positions na yan. Yun lang ang intention nila. So, kailangan pigilan natin sa pamamagitan ng pag-maintain ng majority ng mga pro-Duterte senators dyan sa Senado. At yan, sa pamamaraan ng pag-encourage natin sa kanila na huwag talagang mag-iba ng isip, mag-iba ng panininigan. Nandito tayo para tulungan sila in whatever way na mabibigay natin as a voter. Ikakampanya natin yung mga yan. Kung mayroong mga electionist dyan, suportahan natin yung mga programa nila na sa tingin natin makabuti sa ating bayan. Yan ang susuportahan natin. Ngayon, ito nga isa sa mga programa o consideration ng Senado ay hindi lang tungkol sa impeachment, tungkol lang sa mga bagay na hindi nakakatulong magkaroon ng solusyon ng mga problema sa bayan, pati yung oil crisis ay bigyan nila ng halaga yan. Kaya kasama dyan sa mga session nila sa plenary, i-discuss nila kung paano magkaroon ng solusyon itong mga problema na to, ang pagtaas ng kuryente, pagtaas ng mga bilihin, at mga bagay na nakaapekto sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino tulad natin, ang napabayaang agriculture sector natin, paano matulungan para ang productivity ng ating magsasaka ay tataas ulit at makikinabang tayo, lalo na ngayon na may food shortage na tayo, lahat ng mga
pagkain na halos lahat na pagkain natin ay part o ilang porsyento ang in-import natin. So, yun ang gustong gagawin ni SP Cayetano, na tutukan yung mga mahalagang mga issue na yan, yung mga problema ng bansa natin na nakaapekto ng maraming Pilipino, lalo na yung inflation. So yun ang ifo-focus nila. Hindi lang sila mag-focus dyan sa impeachment, at wala nang mangyari dyan sa impeachment, kasi kahit anong gagawin, kahit na may babaliktad pa rito na dalawa, still 11 pa rin. Still 11 pa rin ang maging senators na pro Duterte o pro Inday. So paano? They need 16 votes. Kahit na hindi boboto si Bato or absent or abstain, still kailangan nila ng 16. So, paano yan mangyari kung 11 na yung dito, o 11 minus 24, the third, lang sila, 11 lang. 11 lang sila ngayon, o 13 kung madagdagan ng dalawa. Still, kulang pa rin para ma-impeach si VP Inday Sara. Ngayon, gusto nila magkaroon ng ibang mamumuno dyan sa Senado na mag-preside dyan sa impeachment trial, dahil gusto nilang tanggapin yung mga ebidensya na walang kakwenta-kwenta. Sa pre-trial pa lang, dapat tatanggalin na yung mga ebidensya na puro lang hearsay, tulad ng witness na si Madriaga. Hindi na yan tatanggapin sa actual hearing, actual trial. Kasi wala namang basihan yan. Ang daming mga dyan. Ang daming mga witnesses na hearsay lang ang mga sinasabi. Wala talagang proof na sulit. So, I think dyan pa lang, sa unang arangkada pa lang yan, mag-motion na yung mga defense lawyer ni VP Inday Sara na i-quash na yan o i-dismiss na yung mga kaso niyan for their reason. Ano yung reason? Lack of jurisdiction, walang violation sa Constitution ng pagkandak nila ng mini trial. Ang mga impeachment complaint nila, actually ngayon lang nila articles of impeachment nila, yung mga impeachment complaint nung una na sinasampa, wala namang kasamang ebidensya. Hinahanap lang nila doon sa mini trial, pinipishing expedition lang nila. Kaya pwedeng mabaliwala yung impeachment mismo, at dapat mag-decide na rin ang Supreme Court with regards to that matter. Kasi itong isa rin sa mga disadvantage ngayon, kaya umabot tayo sa very chaotic situation, dahil nga ang tagal mag-decision ng Supreme Court. Ang tagal na mag-decision. Kahit na yung case ni President Duterte, itong illegal na gustong pag-aresto ni Bato de la Rosa, kung nire-resolve pa yan na maaga ng Supreme Court, hindi sana yan mangyari. Magkaroon sana ng resolution na decision na hindi yan hindi lawful, hindi legal ang ginagawa ng pamahalaan. So, I hope ang marami naman umaasa at excuse nagdadasal na magbigay na, nag-encourage sa Supreme Court na magbaba na ng decision ng Supreme Court with regard to this matter, especially yung mga petition ni Bato na yung TRO na hiningi nila tungkol doon sa illegal arrest na gagawin sana nila kay Bato, which is pareho lang sa ginawa nila kay President Duterte, which is clearly a naked kidnapping. Talagang kidnapping yun. So, yun din ang gusto nilang, the same template na gagawin nila dito kay Bato. So, akala siguro nila makakalusot sila, pero yung may parang divine intervention nangyari, hindi talaga na nahuli si Bato, at nagkaroon pa ng chance na leadership or presidency yan sa Senado. So ngayon, merong proposal si Senator Marcolita na pwede yung online na lang na si Bato atin ng mga hearing, pero
grabe ang protestation ng mga minority na hindi daw pwede yan, lalo na si Risa Hontiveros, na kung maalala ninyo, may mga witnesses siya during the hearing of nagkaroon ng hearing si Pastor Kibuloy doon sa kasong na pinaratang nila kay Pastor Kibuloy na ano yun, human smuggling ba yun or human trafficking case, no? Yung mga witnesses na iba na sa ibang bansa, wala naman dito, pumayag siya na online through Zoom. O bakit hindi siya pumayag diyan kay Bato? Wala pa namang warrant of arrest si Bato dito sa local courts natin. Bakit ganon? Pumayag siya noon ng mga house show niya ng mga witnesses against Pastor Kibuloy. Ngayon kay Bato, hindi siya papayag na legitimate naman na senator sa bansa si Bato. Wala pa namang prohibition na hindi siya sasama sa mga session dyan sa Senado. Kaya may pagkaano rin ito si Risa Hontiveros. So I hope na maaprubahan, no? Pero kung mag-votation yan, lulusot yan dahil 13 sila against 11, no? Lulusot din yan. Then ito, isa rin sa mga problema, parang ayaw nila na si Marcolita magiging yung minority, ayaw nila na si Marcolita ang hawak sa Blue Ribbon Committee. Takot na takot talaga sila ni Marcolita. Pero kung magbutuhan yan, talo rin sila. Talagang babalik kay Marcolita yung na yan, chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Takot sila dahil alam naman natin kung gaano kagaling si Marcolita mag-imbestiga. Kung talaga mangyari, magdesisyon yung grupo na huwag na lang si Marcolita, si Pia Cayetano, pareho ng mga abogada rin naman si Pia, o di okay rin kung yan ang gusto ng minority. Pero bakit nung natanggal si Chis Escudero, wala namang ganyan na sinusunod nila ang gusto ng minority, na noon ay sila ni Senator Alan Cayetano. Wala namang mga kagustuhan na gustong sa mga proseso dyan sa loob na sinang-ayunan ng majority noon, kapanahonan ni Tito Soto. So the same way ngayon, dapat na-implement yan. So yun ang mangyayari dyan. So ngayon, malalaman natin ngayong hapon na to kung sino talagang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. And lahat ay gustong-gusto si Senator Marcolita. So yun ang kinatatakutan nila, kasi magkaroon ng matinong investigasyon dyan na yan nga ang talagang pinipigilan, linilihis ng gusto ni Lacson. Kung hindi pa nag-intervene yung Supreme Court, hindi niya mapapakita yung kung anong laman ng partial report niya na gusto niyang papirmahan. Pero dahil inutosan niya na pina-explain sa kanya bakit hindi pinipigilan niya ang paglabas ng partial committee report ng BRC, napilitan siya na ibigay sa ombudsman at magkaroon ng kopya yung Supreme Court. Yun nangyari, kahit 7 lang ang pumirma, hindi majority. So yun ang nangyari dyan sa report ni Lacson, na yun ang basihan daw ni Boying Rimulya pagsampa ng kaso. Sino kayang nakalagay doon? Pati yung sa ICI na hindi naman nakalagay yung mga totoong involved doon. Nakalagay kaya yung pangalan ni Sandro Marcos, ni Bongbong Marcos, kasama nga si Lisa Aranita, kasama doon sa revelation ng mga ni Bersamin, na kasama sa listahan ng humingi ng allocable ng project. Kaya hindi talaga mangyari ma-divulge lahat kung walang matinong investigation, and kailangan ang BRC hawakan ni Marcolita para magkaroon ng matinong investigasyon kung ano ba talagang mga kabalastugan ang ginawa nila sa flood control during the administration ni Cabral, ni Bernardo ba yun, yung taga DPWH, at kay Bunuan. Kasama na yung kay Bunuan, dapat makikita yun kung ano bang mga misteryo na mga
projects na hindi na divulge. Kaya nga malaking tulong ito sina Vizcaya kung lalabas na sila as witnesses. At the same way, ang pinaka bombshell dyan, ang testimony ni Saldico. No? Kasi kung papayagan ni Marcolita yan, na pwede na through Zoom ang kaniyang testimony o pag-witness diyan sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, napakalaking impact yan diyan sa investigasyon na yan. At posible mapilitang lumabas si Martin Romualdez. No? Pero ngayon, nakikita na natin na drama lang pala yung mga pressing of assets, demanda kay hanggang ngayon wala pang nakasampa sa Sandigan Bayan. Ba't ganyang katagal? Ang pinagyayabang ni Boyeng. At doon lang sa butuhan sa impeachment case ni BP Inday Sara, siya pa lang na mimigay din ng malita doon, kaya dumami yung bumoto for the impeachment, kaya na endorse doon sa Senate Impeachment Trial Court yung articles of impeachment. Nagiging 255 ang bumoto. Ang expectation natin hindi makabuo ng 106, pero nung lumabas 255. Ang sabi ng iba, natatakot ng ibang mga congressman, takot daw sila na mawala ng project. Hindi ako maniwala dahil hindi lang yan ang reason na mawalan kayo ng project. Kasi may cash on hand yan, may lump sum. No, may cash na ibibigay kung pipirma ka. I think 20 million. So, talagang nagtatakbuhan sila. At ngayon, marami rin kasing pumirma doon na mga pro Duterte na mga fake. Bakit pumirma kayo kung totoong pro BP Inday kayo? Pumirma kayo ng impeachment na yan. Kaya makikita natin yan pagdating ng malapit na yung eleksyon, mahayag yung mga ginawa nila kung sino ba talagang pumirma dyan sa impeachment case na yan. Kahit na hindi yan ma-dismiss yan, sa tingin natin hindi yan magtagumpay, kaya hindi naman ang concern hindi magtagumpay. So malalaman natin din kung sinong pumirma ng mga congressman dyan sa impeachment articles of impeachment na yan. At ngayon, yun na, hindi nga nila yan pinaghandaan eh. No? Siguro nakikita ni BBM na hindi mapipigilan na imbestigahan yung flood control. So mag-advance tayo ng topic. Kaya nga ito pipilitin talaga nila na makuha ulit yung Senate presidency, ang majority, para nga dyan sa charter change. So, yun ang dyan, yun ang gusto nilang ipipilit. Kasi wala nang ibang way. Kung sa election, hindi sila mananalo. Kung dayain nilang election, hindi nila kakayanin. Kung abutin na ng 55 million yung buboto kay BP Inday Sara, paano nila dayain yan? Kahit anong mathematical exhibition ang gagawin mo dyan, hindi mo makukuha ang lamang through sa computer lang, sa BCM, kung paano mo i-magic yan. So, maraming mga presinto niya na zero si Inday. Hindi lang isa, baka 1,000 o 2,000. Kaya nga zero. Kung ganyan. Kasi hindi mo naman makontrol na area kung sa pag-transmit ng mga buto. So, typical isang area lang. So, kailangan i-zero mo lahat para maabot mo yung kanyang kalaking lamang. Kung 50 million, tapos ang kasunod niya nasa 20 million, or ilagay natin 25 million si Lini, wala. Paano i-cover up yung 25 million na lamang? Kahit nga ngayon nga, kung ilagay natin 25 million si Lini o 24 million si Lini Robredo, ngayon nasa 32 million na si Inday, going to 40 million na ang kanyang buto. Kung natin sa numbers, around 45% or almost 50% na. Sobra pa sa 50% kasi ang voters natin ngayon is expected to be 65 million. So 32 million 500. 32 million, almost 50% na. Paano ka manalo dyan? Saan ka kukuha ng boto? Na hawak naman ni BP Inday ang Visayas at Mindanao at NCR. At dito sa Balance Luzon, kukunti lang lamang ng ibang kandidato dito, kaya malabong manalo kaysa 2028. Kaya yan ang
naghikayat ni BBM na talaga maghanap ng ibang paraan. Kasi kung marami ding nagbibigay ng kanilang opinion with regards to the implementation of state of emergency, marami pa lang pumapalag ng mga active ng mga generals. Yun din ang delikado. Talagang mahati. At hahantong pa yan sa civil war. Kung merong mababayaran si BBM, baka yung grupo nila Browner, meron ding kakalaban sa kanila ng mga active team. At ngayon, talagang yan ang ugong-ugong dito sa Global City, sa Port Bonifacio, dito sa main headquarters ng Army. Yan ang ugong-ugong na kung once magdeklara ng state of emergency, talagang mahahati ang Army. Ang Army ang pinag-usapan. Mahahati din ang buong AFP. So, magkaroon talaga ng inkwentro yan. Kaya yun ang iniisip nila. Kaya parang linalayo nila dyan sa state of emergency. At ngayon kasi ang martial law, kailangan magpaalam ka sa Kongreso at Senado. Sa Kongreso walang problema. Sa lower house, aprobahan yan. Pagdating ng Senado, aprobahan kaya yan. Anong reason? So kailangan guluhin muna nilang Pilipinas, ibangag, para makadeklara siya ng state of emergency. Medyo risky yan. Kasi once na magkaroon ng ganyan, merong upheaval yung ibang mga peaceful areas like the BRMM ngayon, Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ngayon nagsimula na dahil ang mga leader ng MILF pinagtatanggal na ni Lagdamio eh. So, 11 na mga ministers ang tinanggal, kasama si Murad Ibrahim tinanggal. Nagwala yung mga MILF na mga supporters. Sila ang original na nag-ano niya, tapos tinanggal. I don't know kung bakit tinanggal ni Lagdamio. Kaya galit ng galit yung mga Muslim. At there's a big possibility na magsimula na naman ang gulo dyan sa South na yan. So makikita natin ang problema ng bansa. Talagang kasi ayaw pa bitawan ng presidente na walang kwenta. Hindi naman niya kaya mag-manage dahil ng health condition niya at saka mental condition niya. May problema siya sa kanyang bisyo, may problema rin siya sa kanyang physical na pangangatawan. Ayaw nga ilabas yung totoong medical report, kaya para maiwasan niya mapapalitan ni BP Inday Sara. So ito sana maging steadfast yung mga senador na 13 at patuloy. Sa tingin ko lalaban yung mga yan, kasi sa salita pa ng napasubo na sila eh. At alam nila ng mga tao talagang sinusuportahan sila. At ito nga lang kay Bato, nakita naman natin yung mga nagrarally diyan sa harap ng Senate nung nandyan pa si Bato. Talagang sa tingin ko palaban yung mga tao ngayon sa sobrang frustration ng mga tao. Sobra ng operasyon ng ginawa ng pamahalaan at naapektuhan siya sa economic ang karamihan sa atin sa economic situation ng bansa. Kaya mainit ang ulo ng mga Pilipino. So ganyan ang sitwasyon ngayon. At itong hapon na to magkaroon ng session ulit. Hindi natin alam anong mangyayari, pero sa tingin ko hindi na nila mapapalitan yung presidential dyan. Si Alan Peter Cayetano na tuloy-tuloy na yan. Kung walang major na changes o walang major na pangyayari, maganda ang kahinatnan kung si Senator Cayetano maging president sa tingin natin sa up to 2028. Maganda yon. At kung siya magdala ng magiging presiding officer dyan sa impeachment trial, talagang maayos yan. At lalabas yung mga kasinungalingan ng nagdidemanda na sina Laila de Lima, sina Loistro. Magiging katatawanan sila dyan sa mga ebidensyang ipipresenta nila na puro hearsay at walang katotohanan yung mga paratang nila kay BP Inday Sara. So hanggang dito na lang tayo sa podcast natin ngayon, at antabayanan natin ang pagbukas ng session
ng Senado ngayong hapon na to. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At bago kayo umalis, paki-pindot naman yung like, and then try to share this video, at pindot naman yung subscribe para naman dumami tayo ng konti dito sa Justin Talk News Page, at makatulong tayo para ma-propagate natin ang mga ginagawa ng mga supporters ni BP Inday Sara at ang Duterte Black, kung anong ginagawa dyan sa Senado. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang hapon sa inyo lahat. Salamat po.